Sa puntong ito, ang munting batang babae ay sumunod ng malapitan. Huminto, niluwagan ng kanyang mga daliri at umiyak ng kaawa-awa. Ang mga batang nag-aaral dito ay mula sa mayayamang pamilya. Lumaki siya na laging pinupuri ng lahat sa kanyang talino at kakyutan. Ngunit ngayon, ito ang unang pagkakataong nakaranas siya ng ganitong klaseng kawalang katarungan. Tumingin si Shera na nag-aalangan kay Gabriel. Gusto niyang aluin ng batang babae, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Gabriel at hindi lumilingon. Shera, umalis na tayo. Sa daan pa uwi, palihim na sinulya pa ni Shera ang galit na si Gabriel na nakaupo sa tabi niya. Iniisip kung dapat ba niyang alamin ang buong nangyari. Alam niyang hindi pa saway ang bata at hindi ito gumagawa ng gulo nang walang dahilan. Kaya ako nagawa ng batang yun? Nagalitin si Gabriel ng husto, tsak na may malalim na dahilan. Gabriel, gusto mo bang dumaan muna sa kung saan para maglaro? Tanong niya nang makita niyang hindi magandang pakiramdam ng bata. Pinili niyang igalang ito at huwag nang tanungin kung bakit to galit. Pinigilan ni Gabriel ang kanyang luha, bahagyang tumikom ang kanyang labi at sa mukha niyang kamukha ni Eros ay makikitang kakaibang lambing. Tumingin siya kay Shera at pilit na ngumiti. Ayoko na, umuwi na lang tayo agad, tinitigan to ni Shera at para bang nakita niyang batang bersyon ni Eros mula sa ibang panahon at espasyo. Alam niyang may nangyari kay Gabriel, ngunit ayaw lang itong sabihin sa kanya kung ano yon. Alam din niyang sa edad na ito, mas malapit ang mga batang lalaki sa kanilang ama. Kaya't lihim niyang isinulat ito sa kanyang isipan at nagdesisyong ipaalam ito sa kanyang tito mamayang gabi. Kapag sinundo ng bata, kinuha niyang tablet at inabot kay Gabriel upang may mapaglibangan to. Pagkatapos ay pinarada niya sa sasakyan sa harapan ng studio at laking lungkot niya na mapagtantong pati ang huling dalisay na lugar ay bumagsak na rin. Hindi niya alam kung aling reporter ang nakapansin sa side door ng gusali. Ngunit nang lumabas siya, magkabilang pinto, medyo walang nagawa si Shera sa kasalukuyang estado niya, kung saan maraming gustong pabagsakin siya. Hindi talaga mainam para sa kanyang lumabas sa publiko. Pero saan pa nga ba siya pupunta kung hindi sa studio? Shera, binalan ako ni Daddy ng bagong laruan. Pwede ka bang pumunta sa bahay namin at maglaro kasama ko? Hindi alintana ni Gabriel ang pag-aalangan niya. Binalik nitong tablet at mahinang nagsalita sa nakakakilig na paraan. Si Daddy, sobrang busy at si Tita Marlene naman, wala siyang alam sa paglalaro. Pakiramdam ni Shara hindi na angkop para sa kanya na magpunta muli sa bahay ng kanyang tiyuhin, kaya medyo nahihiya siyang sumagot. Ano laro yun? Bibilhin ko na lang, tapos punta ka sa studio isang araw para maglaro tayo. O kaya turuan mo si Miss Marlene. Si Tita Marlene, gusto lang niyang lagi siyang kasama ni Daddy, hindi para makipaglaro sa akin. Mahinang buntong hiningang pinakawala ng maliit na si Gabriel. Sa kanyang maliit at mahinhing muka, makikita ang pagiging rasyonal at kalmado pero kapansin-pansin din ang kawalan ng inosenteng kasayahan na dapat aglayin ng isang bata. Dinagdag pa niya ng prangka. Hindi ko siya gusto at pakiramdam ko hindi rin niya ako gusto. Nalaki ang mga mata niya sa narinig. Hindi niya inakala na sa halip na gumaan ang loob ni Gabriel kay Marlene, lalo pang lumalang pagtingin nito sa babae. Sa totoo lang, sa dami ng pakana at diskarte ni Marlene, kung gusto niya magkunwaring mahal niya si Gabriel sa harapan ni Eros, siguradong kaya nito. Pero mukhang dalawa lang ang maaaring dahilan, either masyadong pabaya si Marlene sa pagpapanggap o sobrang talino ni Gabriel, kaya kaganyan nabasa ang pekeng kilos nito. Napansin ni Sharang lungkot ni hindi sinasadyang lumitaw sa mukha ng bata. Naawa siya, pero wala siyang karapatang husgahan si Marlene. Ang tanging magagawa niya ay siguraduhin masaya si Gabriel tuwing kasama siya. Wala siyang ibang paraan. Matagal siyang nagdadalong isip habang hawak ang phone, pero sa huli tinawag niya ang kanyang tito. Shera, tito, kasama ko na si Gabriel. Gusto niyang samahan ko siya sa bahay niyo para maglaro. Pwede ba? Upang maiwasang magkaroon ng maling impression si Eros, sinadya ni Shera na panatilihin ang distansya sa kanyang tono at nagsalita ng formal at magalang. Sa kabilang linya ng telepono, bahagyang naningkit ang mga mata ni Eros at nagtatanong na may halong pagtataka. Shera, ano problema? Bakit kailangang magpaalam ka pa ng ganyan sa akin? Hindi ito inaasahan ni Shera. Kaya napakurap siya sa gulat. Ilang sandali siyang natigilan bago pa utal na sumagot. Kung malalaman to ni Miss Marlene, baka hindi na naman magandang isipin niya. Siya bang may tingin na hindi ito maganda o ikaw? Bahagyang ngumiti si Eros. Habang sa harapan niya sa screen ng kanyang computer ay nakadisplay ang isang larawang pinadala sa kanya kamakailan lang.
Ang background ng larawan ay ang lumang bahay ng pamilya Bustamante. Si Shera ay maamong nakasandal sa bisig ni Douglas para bang lahat na nakaraan at sakit ay nawala na't hindi na mahalaga. Hindi na hinintay ni Eros ang anumang paliwanag mula kay Shera. Sa halip diretsong sinabi niya, "Pumunta ka na, matatapos na rin ang meeting ko. Mamaya't magdadala ko ng cake pag uwi." Samantalang sa kabilang dako, ilang araw nang nasa bahay lang si Ruel. Walang ginawa kundi magbasa ng Weibo. Sa huli hindi na siya nakatiis at nagpunta kay Douglas upang makiusap. May dala siyang 2 bote ng vintage wheat at todo suyo sa matandang ginang. Ito ang una niyang pinuntahan. Pagkatapos niyang umalis sa tabi nito, nakita niyang ikalawang palapag ng lumang bahay. Nakita niyang tila napaka-relax nito, kaya hindi niya naiwasang magalit. Malakas siyang umupo sa tapat nito, nagpatayog ng postura at inihanda ang sarili para sa isang mahabang usapan. "Douglas, kahit na gusto mong ipakita kay Shera kung gaano ka makapangyarihan, tama na siguro. Oo, panig sa yung opinyon ng publiko sa internet, pero ang pamilya niyo ay isang siglo ng matibay ng pundasyon. Nakaka-glorify bang masangkot sa ganitong klaseng gulo?" Gumiti lang si Douglas at hindi sumagot. Sa halip inabot niyang isa sa mga bote ng alak at sinuro ang label at walang pakialam na nagtanong, "Nandito ka ba para ipagtanggol si Shera? May sinabi ba siya sa'yo?" Hindi nga niya gustong lumapit sa'yo para makiusap. Pero sa halip na humingi ng tulong sa malayo, pwede naman siyang dumiretso sa akin. Nainis si Ruel. Mabilis nang binuksan ang bote ng mamahaling alak na may presyong 5 digit at ininom ito na parang ordinaryong grape juice. Pinunasan niyang labi at malalim na bubuntong hininga. "Nakita ko siya kahapon sa kalsada. Balot na balot. May salamin. May scarf. Parang nakakapagod lang tignan." Tahimik na kinuha ni Douglas ang baso. Pinagmamasdan ng magandang kulay ng alak. Nananatiling malamig ang ekspresyon niya. Kaya't walang makapagsabi kung anong nasa isip niya. Hindi matiis ni Ruel ang walang pakialam na itsura nito kaya napakamot siya ng ulo. Kung hindi mo siya mahal at wala kang pagpapahalaga sa kanya, wala namang masama doon. Ang mahalaga, huwag kang mag-alala. Pinito ko ng lahat ng internet trolls ngayon hapon at nag-arrange na ako ng bagong mga paksa. Ilang araw lang bababa na rin ang issue. Napataas ang kilay ni Ruel sa gulat. Hindi niya inasang magbabagong isip ni Douglas. Kung ganyan ka rin lang kasaya, bakit mo pa pinahirapan ang sarili mo? Medyo hindi natuwa si Douglas sa narinig. Kahit na alam niyang matalik niyang kaibigan si Ruel, may bahagyang inis siyang nararamdaman. Talaga bang sa paningin ng iba, isa lang siyang bangungot sa buhay ni Shera? Nawala siyang kakayahang gumawa ng mabuti para sa babae. Matalino si Ruel kaya kagad niyang naintindihan na sumobrang sinabi niya. Natawa siya, sabay tungga ng alak. "Huwag ka nang magalit bro. Nag-aalala lang ako na baka pagsisihan mong mga ginawa mo. Pero kung ayos ng lahat, edi payapa na ulit ang mundo. Hindi mo na kailangan magkulong dito sa bahay. Mas okay kung sumama ka sa akin." Narinig ko, may mga magagandang babae sa park. Tinaas ni Douglas ang kanyang baso upang pigilan to at isang anino ng emosyon ang dumaan sa kanyang muka. Paano mo nasabing pagsisisihan ko ito? Siya mismo hindi kayang aminin ng nararamdaman niya. Paano pa pag nalaman ng iba? Saglit na natigilan si Ruel. Tapos malalim siyang bumuntong hininga at seryosong nagsabing, "Douglas, sa totoo lang, gusto mo si Shera, pero hindi mo lang kayang aminin." Sa 11:00 ng gabi, dumating ang isang grupo ng mga sasakyan sa dilim. Hindi yun basta-bastang maririnig. Napaka-smooth ng tunog ng mga sasakyan. Sabay na bumaba sina Melchor at ang mga bodyguard mula sa sasakyan, yumuko upang buksan ang pinto para kay Eros at inabot sa kanya ang maingat na binalot na cake. "Sir, magandang gabi. Nandito na tayo." Matyagang tumapak ang kanyang mga sapatos na handmade sa kalsada. Ang matangkad at payat niyang figura ay lalong naging kaakit-akit sa liwanag ng buwan. Ang malamig na hangin ay umayakap sa kanyang katawan. Tumingala siya't napansin ang liwanag ng kanyang villa na may floor-to-ceiling na bintana. Ang mainit na dilaw na liwanag ng kristal na chandelier ay marahang sumasayaw. Nihahayag ang isang malit at payat na anino sa loob. Bahagyang kumurba pa itaas ang labi ni Eros. May hinahon niyang kinuhang cake, walang bahid ng pagmamadali sa kanyang kilos. Iniwan niyang mga bodyguard na nagkatinginan sa isa't isa sa pagtataka at marahang lumakad patungo sa villa gamit ang kanyang mahabang hakbang. "Mr. Melchor, hindi tayo tinawag ng sir. Anong gagawin natin?" Matagal na nilang kasama si Eros, ngunit ngayon lang nila siya nakitang may ganong kalambot na ekspresyon. Tahimik na nagpugay si Melchor sa kanyang isipan para kay Eros. Pagkatapos, tumalikod upang paalisin ng mga bodyguards na tila hindi marunong bumasa ng sitwasyon. "Maganda ang mood ni sir ngayon.
Kaya magpahinga na rin kayo. Basta siguraduhin yung nasa oras kayo bukas sa trabaho. Sa loob ng villa, nakaupo si Shera sa tabi ng bintana. May hawak na tasa ng milk tea habang binubuklat ang makapal na librong nahanap niya sa silid-aklatan. Nang pumasok si Eros, hindi pa nakakalabas si Shera mula sa kamanghamanghang mundo ng kanyang binabasang libro nang marinig ang bahagyang ingay na pating siya na hindi sadya. Ang kanyang malabot tila inosenteng tingin ay may bahid ng pagiging musmos parang isang batang babae. Ang liwanag ay kumikislap sa kanyang itim at puting mga mata, mistulang puno ng mga bituin. Saglit na natigilan ng lalaki habang inaalis ang botones ng kanyang coat. Ang kanyang makitid na mga mata ay lumaban sa titig ng babae. May bahagyang ngiti sa kanyang labit kumikislap. Ang Shera na hikaw sa kanyang tenga. Sa unang bahagi ng taglamig, isang gray trench coat ang elegante niyang suot. Perpektong nilalarawan ang kanyang malapad na balikat at mahabang binti. Ang kanyang mga kamay ay may suot pang kalahating hinubad na itim na leather gloves. Nilalantad ang nakakatakot na peklat sa kanyang palad. Kung ikukumpara sa malamig at maringal niyang 3 pirasong handmade suit na karaniwan niyang suot, ngayon ay tila mas madaling lapitan ng kanyang datingan. Hindi masyadong nakaka-intimidate ang kanyang aura. Sa oras na ito, lumalim ng gabi at natabunan ng katahimikan ng lahat. Bahagyang natulala si Shera. Sandali niyang hindi matukoy kung totoo nga bang nasa harapan niyang makisig na lalaki o isa lamang itong ilusyon mula sa kanyang imahinasyon. Hanggang sa marinig niya ang mababa at magnetikong tinig nito tumawag sa kanya. Shera, nakauwi na ako. Kasabay ng pagbigkas ng mga salitang yon, naghinginig ang mahabang pilik mata ni Shera. Ang makapal na librong hawak niya bumagsak sa mesa na para bang pinunit ang panaginip na kanyang kinasidlakan. Hindi pa siya masyadong makarecover. Tila isang magandang panaginip ito. Agad siyang tumayo, bahagyang natatarantat na patingin sa madilim na langit sa labas. Noon niya lang napagtanto na hindi niya namamalayang gabi na pala. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba niya, pero ang titig ng lalaki napakalalim at mainit. Dahilan upang siya'y hindi sinasadyang yumuko at mahina niyang sambitin. Tito, napagod ka siguro. May bahagyang ngiti sa labi ni Eros. Inalis niya ng tuluyan ang kanyang gwantes at basta na lang itinapon sa gilid. Lumapit siya kay Shera, may hawak na cake, at tumingin pababa sa babaeng may maganda, ngunit halatang kinakabahang muka. May lambing sa kanyang tinig. Pasensya ka na, may inaayos lang ako saglit. Napagod ka ba sa paghihintay? Ang ganitong mga salita, kahit namang galing sa isang karaniwang lalaki, tsak na makakayanig ng damdamin. Lalo na kung nagsabi nito'y si Eros, ang tanyag at makapangyarihang tao. Biglang napatingala si Shera, damang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso't hindi niya maialis ang kanyang tingin sa lalaki. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang ganon, pero sa isang iglap, narinig niyang lumabas mula sa kanyang bibig ang isang tanong. Tito, totoo bang pakakasalan mo si Miss Marlene? Ang dahilan kung bakit siya narito ngayon ay upang subukang alamin kung ano nga bang plano ng kanyang tiyuhin tungkol kay Gabriel. Ngunit kahit na anong isip niya, hindi niya mahanap ang mahinahon at hindi tuwirang paraan upang itanong ito. Ngunit nung talagang naitanong niya na, para bang biglang natigil ang kanyang paghinga sa matinding kaba. Hinintay ang sagot na maaring makapagpabago sa lahat. Matapang niyang tinapon ng tanong na yon, pero kung ito ba'y para kay Gabriel o para sa kanyang sarili, hindi niya rin alam ang tsak na sagot. Narinig ni Eros ang bahagyang pag-alangan at kaba sa tinig ni Shera. Dumaan sa kanyang malalim na tingin ang ilang hindi mabasang emosyon. Habang lumilipas ang mga segundo, unti-unting tumigas ang pagkakahawak ni Shera sa kanyang sariling mga daliri sa tabi ng kanyang katawan. Napangiti siya ng mapait, kinukot niya ang sarili. Sa pagiging mapangahas, kahit pa para kay Gabriel yun, hindi niya dapat tinanong ang isang bagay na tila may mas malalim pang kahulugan. Sa sandaling napagtanto niya ito, agad niyang pinilit ngumiti na parang walang nangyari. Hindi niya namalayang halata ang pilit ng ngiting yon sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang baguhin ang paksa. Anong flavor ng cake? Ngunit ang madilim na mata ni Eros ay nanatiling nakatuon sa kanya, kasabay ng isang mababang bulong na puno ng kahulugan. Sinabi nito, Shera, kung talagang gusto kong pakasalan si Marlene, babalik ka rin ba kay Douglas? Ilang oras pa lang nakakalipas, ang magandang dalaga sa harapan niya nasa bisig pa ng ibang lalaki, at ang lalaking yun ay opisyal pa rin kanyang asawa. Nung nakita lang niya larawan, hindi may tatanggihan niya ito nagustuhan, para bang isang hilaw na diamante na pinuhin niya ng may matinding pagsisikap at pag-aalaga. At nang sa wakas ay lumiwanag na to, hindi lang ito bastang nawala sa kanyang kamay nang walang pahintulot, kundi buong tapang pang sinilid sa bulsa ng iba.
Ngunit sa sandaling yon napahinto si Eros na hindi niya lang pala minamaliit ang kanyang pagkadismaya, kundi pati ang kanyang sariling pagpipigil. Alam niyang matinding galit ang nararamdaman ni Shera kay Douglas. Alam din niya kahit papano ang masalimuot na nakaraan nilang dalawa. Hindi niya dapat ginagamit ang ganitong klaseng tanong upang guluhin ang isipan nito. At gaya ng inaasahan, biglang naglahong liwanag sa mga mata ni Shera. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi. Hindi makatingin sa lalaki at sa halip ay nakatutok ang tingin sa kanyang mga daliri sa paa. Isang manipis na ulap ng lungkot ang bumalot sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng buwan ngayong gabi ay napakaganda, at ang pag-ibig na inilarawan sa libro'y masyadong nakakabighani, kaya't nakalimutan niyang kanyang sarili at nagtanong ng isang bagay na hindi niya dapat itatanong. Nararapat lamang na danasin niyang ganitong kahihiyan. Pilit na pinipigilan ni Cher ang luha sa kanyang mga mata. Unti-unti siyang umatras. Parang isang manikang ginagabayan ng hindi nakikitang mga tali, tinabot ang bag sa mesa. Nakatungo ang kanyang ulo, may bahid ng pagkapahiya ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tinig ay masigla at tila walang nangyari. Good night, tito ko. Matagal niya nang pinangako sa sarili. Hindi niya problemahin pa si Eros. Pero bakit parang pinupunit pa rin ang kanyang puso sa sakit? Ang internet ay puno ng panunuya at pangungutya laban sa kanya. Pero natutunan na niyang baliwalain ang mga iyon, matatawa at magpapatuloy. Ngayon hindi na siyang nahina at walang kalaban-laban si Sharang kalalabas lang sa bilangguan. Hindi niya kailangan kumapit kay Eros para lang magkaroon ng lakas upang mabuhay. Pero bakit ang bigat pa rin sa pakiramdam na may ganito silang eksena na hindi niya kayang matagalan? Habang dumadaan siya sa tabi ni Eros, pilit niyang binilisan ang kanyang hakbang, parang gusto niyang tumakas. Ngunit sa isang iglap, isang malaking kamay ang lumapat sa kanyang bewang. Bago pa siya makariak, madali siyang hinila pabalik sa matipunong bisig ng lalaki. Diretsong matangos ng ilong sa matigas na dibdib nito, dahilan upang kumuwal ang likas na luha sa sakit. Bahagya siyang napangiwi, at nang itaas niyang kanyang tingin, bumungad sa kanya ang mapanuri, ngunit walang emosyong titig ni Eros. Matapos ang isang saglit ng pagkagulat, nakaramdam siya ng ginhawa. May bakas pa rin ng luha sa sulok ng kanyang mga mata. Ngunit isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang ngiting yun ay parang isang nakakaakit na bulaklak na handang dapuan ng mga paru-paro. Kahit si Eros na sanay nang makita ang magagandang babae, hindi maiwasang makaramdam ng panandali ang pag-aalab ng damdamin na mapansin na magandang ngiting iyon ni Shera. Paumanhin tito, mahinang buntong hininga ni Shera, habang dahan-dahan, ngunit matatag na tinulak si Eros palayo. Nang makabalik siya sa isang ligtas na distansya, bumalik sa normal ang pintig ng kanyang puso at diretsong sinabi, "Wala akong intensyon na mamanmanan ka. Ngunit kahit na magpakasal kayo ni Miss Marlene o hindi, wala kang posibilidad na magkabalikan kami ni Douglas. Kinasusuklaman ko siya." Sina Evelyn at Douglas ay nag-iwan na napakasakit at napakalalim na sugat sa kanyang buhay. Kaya't sa tuwing may bahagyang humihipo sa kanyang nakaraan, para siyang pusang napalundag na handang maglabas ng kuko, hindi lamang upang saktan ng iba, kundi pati na rin ang sarili, sa lubusang nawala ng tiwala sa sariling damdamin. Paano kaya niisipan ni Eros na banggitin si Douglas at tila insultuhin siya sa katanungang iyon? Ang pagkakaroon niya ng ganitong maling pananaw ay hindi lamang nagdala ng kahihiyan sa kanyang sarili, kundi parang minamalit din niya si Eros. Nakita ni Eros ang bahagyang pagkailang ni Shera. Habang kinakamot nito ang sariling ilong, ngumiti siya at sinabing, "May dahilan ako kung bakit ko pakakasalan si Marlene." Ngunit hindi niya kailanman binanggit na may kinalaman to kay Shera. Sa halip ay walang pakialam na idinagdag, "Kung pakakasalan ko siya o hindi pa masasabi sa ngayon." Ang pintig ng puso ni Shera na sa wakas ay kumalmay, muling nagbanta ng mawala sa kontrol na marinig niyang mababat mapanatag na tinig ng lalaki. Natuto na si Shera sa kanyang karanasan at umupo sa tapat ni Eros. May sapat na distansya sa pagitan nila. Naisa na niyang banggitin ang opinyon ni Gabriel tungkol kay Marlene. Ngunit halatang hindi itong tamang pagkakataon, kahit na wala nang siyang balak manira ng ibang tao maghasik ng alitan sa pagitan nila. Napansin ni Eros ang maingat na kilos ni Shera, kaya umupo rin siya sa tapat nito. Kinuha niyang laso sa kahon ng cake gamit ang kanyang mahabang daliri, at sa isang iglap, lumitaw ang dalawang maliit at cute na strawberry cake. Habang pinapanood ni Shera ang mga kilos ng lalaki, lihim niyang naisip na talagang may benepisyong pagiging gwapo, kahit ang simpleng pagbukas ng cake ay nagmumukhang napaka-elegante. Nang tuluyang mabuksan ang kahon, napatingin siya sa cake at naalala niyang ito ay mula sa isang sikat na tindahan ng cake na may negosyong kahawig ng isang midnight canteen. Kamakailan lang, naging patok to sa kamay nilaan.
Binubuksan ng tindahan pagsapit ng 8:00 ng gabi. Ngunit tuwing nadadaanan niya ito, napapalayo siya dahil sa mahabang pila. Sinabi ni Melchor na masarap daw ito, pero sa kasamang palad huli na akong dumating. 2 piraso na lang natira sa tindahan. Hindi mo na kailangang itira para kay Gabriel ang kahit na ano. Lahat ng ito ay para sa'yo. Sabi ni Eros habang natatawang pinagmasdan ang naglalaway na ekspresyon ni Shera. Inabot niyang tinidor sa babae at kinuhang walang lamang tipat. Gusto mo ba ng gatas o iba pa? Gatas na lang, salamat. Habang dahan-dahang papunta sa kusina si Eros, sa wakas ay kumalma ng pintig ng puso ni Shera. Kinuha niyang cream gamit ang tinidor at sinubuto. Hindi pa man niya lubos na nalasahan ng tamis, sapat ng malambot at makinis itong tekstura upang ipikit niya ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Napagdesisyonan niyang umalis kaagad pagkatapos niyang kainin ng cake. Tungkol naman sa relasyon ni Gabriel at Marlene, na mapag-isipan niya ito ng mabuti. Napagtanto niya hanggat nais pa rin ni Marlene na maging asawa ni Eros, totoo man o hindi nito kailanman nahayaan na magdusa si Gabriel. Sa ganitong sitwasyon, tila hindi na ganong kahalaga kung totoo o peke ang kabaitan ni Marlene. Ang mas mahalaga ay makakaisip siya ng mas maraming paraan upang mapasaya si Gabriel. Habang tahimik niyang kinukumbinsi ang sarili, biglang nagring ang kanyang phone sa loob ng bag. Isang mensahe mula kay Maverick. Shera, lumabas ka. Ihahatid kita pa uwi. Napatingin siya sa mensahe na may pagtataka at hindi sinasadyang lumingon sa bintana. Sa hindi niya namalayang pagkakataon, isang Volkswagen, Phaeton at nakakahalaga ng halos 2 milyon ang tahimik na nakaparada sa lilim na mga panumpo ng dahon na puno. Ang chestnut-colored na buhok ni Maverick ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan habang nakangiting kumakaway sa kanya. Nakasandal sa kotse. Halos mabilaukan siya ng kinakain niyang cake. Napatingin siya ng alangan kay Eros na abala pa rin sa pagpapainit ng gatas sa kusina. Hindi naman niya maaring hayaang maghintay na matagal si Maverick, kaya kahit na alanganin mabilis siyang tinapos ang cake sa 2 o 3 kagat, agad na tumayo, kinuha ang kanyang bag at dali-daling tumakbo palabas. Tito, may kailangan akong gawin kaya mauna na akong umuwi. Iinom ko na lang ang gatas sa ibang araw. At dahil doon paglabas ni Eros mula sa kusina, dalang mainit na gatas, ang tanging bumungad sa kanya ang papalayang puting kotse at ang malamig na hangin sa sala. Bahagyang naningkit ang mahabang itim na mata ng lalaki sa panganib at may bahagyang ngiting sumilay sa kanyang labi habang mahina niyang sinabi sa sarili. Ang lakas ng loob mong pumunta dito para agawin siya. Mukhang masyado kong minaliit ang nararamdaman ni Maverick para sa kanya. Samantala, sa loob ng sasakyan, ramdamang hindi pangkaraniwang pagkailang. Nasa passenger seat si Shera, walang tigil na nilalaro ang zipper ng kanyang bag habang hindi mapakali. Sa wakas, nanginginig niyang sinabi, Teacher, wala talagang namamagitan sa amin ng tito ko. At kahit ng buong mundo ay makakapagpatunay niyan. Kaya sana, huwag mong sabihin ng kung ano-ano sa kapatid mo. Bagamat alam ni Maverick ang bawat galaw ni Shera, kahit na ating gabi. Tila may kung anong kakaiba dito kung pag-iisipan ng mabuti. Itinaas ni Maverick ang kilay na may halong interes. Sinulya pa ng maayos na kasuotan ni Sapphire at tumango. Hindi ako magsasabi ng kahit na ano, pero hindi ko sigurado kung nakita na mismo ni Marlene. Sa una nakahinga ng maluwag si Shera, ngunit agad din siyang kinabahan at nagtanong ng may pagtatangka. Paano niya naman ako makikita? Hindi mo ba alam? Lumingon si Maverick sa kanya ng walang pagmamadali. May bahagyang simpatya sa kanyang mga mata. Bumili ng property si Marlene sa Pilipinas ng nakaraang linggo mismo sa tapat ng villa ni Eros. Lumipat siya doon. 2 araw pa lang nakakalipas. Kaya normal lang na hindi mo alam. Sa tingin ko pati si Eros wala pang idea tungkol dito. Ngunit sa lawak ng kakayahan ni Eros, sa pagkontrol ng mga potensyal na panganib, hindi magtatagal at matutuklasan din niya ito. Biglang sumakit ang ulo niya. Iniisip kung paano maaaring nandun sa dilim si Marlene. Nakangisi habang pinagmamasdan silang dalawa ng kanyang tito. Napakagatlabi siya at lihim na nanginginig sa loob. Hindi naman talaga siya takot kay Marlene, pero bilang isang anak na isang makapangyarihang pamilya si Marlene ay laging gumagawa ng kahit na anong gustuhin nito. Katunayan ng pagbangga nito sa kanyang gamit ang sasakyan at ang sadyang pagbuhos ng mainit na tubig sa kanyang kamay ay patunay na kaya nitong gumawa ng kahit na anong kabaliwan. At halatang alam na alam ni Maverick kung anong klaseng tao ang kanyang kapatid. Ginawa niyang isang eksaheradong ekspresyon kay Shera bago walang ganat ang pinalubag loob. Patay naman ang ilaw sa bahay niya. Baka wala siya doon. Pupunta sana ako kay Marlene ngayong gabi para kunin ang isang dokumento. Pero nung nakita kita, sinabay na lang kita pa uwi. Pero kung nakita ka man niya, alam mo na. Sa ugali niyang ganyan, kahit na anong paliwanag mo, siya pa rin ang masusunod. Hindi takot si Shera kay Marlene.
Pero hindi rin niya nais na magdulot ng gulo para sa kanyang tito. Habang nagpapasalamat at naghahanda ng baguhin ang usapan, biglang umalingaw-ngaw ang mahinang kumukulong tunog mula sa kanyang tiyan. Biglang natawa ng malakas si Maverick. Halos manginig ang kanyang balikat habang iniikot ang manibela patungo sa 24-hour snack street. Pabiro siyang nagtanong, bakit hindi ka ba nabusog sa cake ni Mr. Bustamante? Sa parehong oras sa vilang nasa tapat ng tirahan ni Eros, sa madilim na silid, ang matangkad na figura ni Marlene ay halos matunaw sa anino ng mahahabang kortina. Habang pinagmamasdan ng papa walang liwanag sa kabilang kalye, ang kanyang magagandang matay puno ng selos at hinanakit. Mula nang magkasundo sina Eros at Maverick, alam niyang si Shera isang babae hindi dapat malaitin. Ngayon pa man naging pabaya pa rin siya sa huli. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang babala ni Maverick, maliban sa mga hindi masyadong legal na paraan. Kung gusto niyang tuluyang burahin ang posisyong si Shera sa puso ni Eros, kakunti lamang ang mga pagpipilian niya. Ang pinakasimpleng paraan ay lubusang nadismaya si Eros at nawala ng tiwala kay Shera. Marami ideyang dumaan sa kanyang isipan. Binaba ni Marlene ang kanyang paningin at kinuha ang kanyang phone. Sa wakas natagpuan niyang number na hindi niya dapat iniimbak. Habang naghihintay na masagot ang tawag, marahang ngumiti siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Nang muli siyang magsalita, tinago niyang kanyang paghamak na para bang nais niyang makipantay sa babae sa kabilang linya. Miss Marlene, anong kailangan mo sa ganitong oras? Evelina, ikakasal ka na kay Douglas at magiging pamilya na rin tayo. Hindi mo na kailangan maging masyadong formal. Sa narinig niya nag-alangang boses mula sa kabilang linya, napangiti si Marlene na may mapanuyang ngisi. Ngunit ang kanyang tono ay kasalungat nito, banayad at taus-puso. Buti naman at mahimbing pa rin ang tulog mo. Hindi mo ba napansin na bumaba ng kasikatan ni Shera sa internet? Sa ilang dosenang salita lamang ang pagbabago. Sa tono ng usapan ay kagad nagpabangon sa kamalayan ni Evelina. Siyempre, hindi niya gusto ang pagiging mayabang ni Marlene sa pakikipag-usap sa kanya. Ngunit kumpara dito isang reyna na mula sa kilalang pamilya, siya ay isang ordinaryong babae lamang. Anong ibig mo sabihin, Evelina? Kung gusto mong maging asawa ni Douglas, dapat matuto kang gumamit ng utak. Huwag mong isipin na manatiling panatag ang lahat dahil lang pansamantalang nasa panig mong opinyon ng publiko. Hindi na binigyan ni Marlene ng sapat na oras si Evelina upang makapag-isip at diretsong sinabi. O baka naman talagang napakabobo mo para hindi mapansin na may malambot na puso si Douglas para kay Shera. Kaya, no pinayagan ng mga tao mong ayusin ang isyu sa Weibo. Mahigpit na hinawakan ni Evelina ang cellphone at para bang binuhusan siya ng malamig na tubig sa gitna ng pinakamatinding taglamig at pati dugo niya ng lamig. Sa panahong ito, gaano man siya nagsumikap upang akitin si Douglas na natili pa rin tong malamig sa kanya. Hindi man lang siya hinawakan at kahit sa tuwing nagkikita sila, tila wala itong pakialam. Dagdag pa ditong masasakit na eksenang nasaksiyan niya sa hardin kaninang hapon at lahat ng ito'y nagpatibay sa hinala na pilit niyang tinatanggi sa kanyang puso. Lumabas na hindi talaga naging malupit si Douglas kay Shera. Pero paano naman siya? Matagal na siyang nasa tabi ni Douglas upang maging si Mrs. Bustamante. Ginamit pa niyang sarili niyang mga magulang bilang kasangkapan. Pinakulong niya si Shera at hindi direktang ngunit nilaging dahilan ng pagkamatay ng batang nasa sinapupunan nito. Ang kanyang konsensyang una niyang itinapon at matagal nang niyurakan. Ang kanyang moralidad. Napakarami na niyang isinakripisyo upang makapasok sa lumang bahay ng pamilya Bustamante. Sa wakas natupad ng matagal niyang minimiting pangarap. Ngunit paano kung biglang magsisi si Douglas at tumangging makipaghiwalay kay Shera? Ano nang halaga na lahat ng kanyang pagsisikap at pagmamahal sa loob ng maraming taon? Mahigpit na niyakap ni Evelyn ang kumot at tulad at sa wakas ay naunawaan niyang dahilan ng pagtawag ni Marlene sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Kahit pa totoong sinasabi mo, ano sa tingin mong dapat kong gawin? Matagal lang hinihintay ni Marlene na marinig ang mga salitang ito. May mapanuksong ngiti sa kanyang labi habang inangat niyang kamay upang paglaruan ng mga palamuti na nakasabit sa kortina. Habang pabulo na nagsasalita, hindi niya inalis ang tingin sa villa sa kabila ng kalye. Inisip ko anong ginagawa ng matipunong lalaki nandoon at sa kaibuturan ng kanyang mga mata. May isang baliw na kirot na pagnanasang hindi kailanman natupad.